Negosyong bilyaran mga kanegosyo. Paano to kumikita? Ito nga pala yung bilyaran ko mga kanegosyo. Yung pangatlo kong negosyo na nalugi. Ito, tapusin mo tong video na to. Sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na malamang, isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita ang negosyong bilyaran mga kanegosyo? Kwento ko lang. After ko malugian ng dalawa kong negosyo, yung una kong negosyo, sari-sari store, tsaka pangalawa kong negosyong nalugi is barbecuean. Naitayo ko to malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Yung dalawa kong negosyo na yon, yung sari-sari store tsaka barbecuean. Naitayo ko siya sa TIP Cubao, malapit, Technological Institute of the Philippines, Quezon City. Graduate po ako dyan mga kanegosyo ng marketing management. At nung pandemic mga kanegosyo, naitayo ko yun mga 2015. Nung pandemic mga kanegosyo, almost 2 years din kasi na online class yung mga school at talagang walang customer, kaya napagdesisyonan ko na isara ko yung sari-sari store ko. At ang sunod ko na ginegosyo is barbecuean naman. Hindi pa ako aware dito sa mga focus in one. Hindi pa ako aware sa community, scale up sa level 2. Ang sunod ko naman na lugian na negosyo is barbecuean. Sa barbecuean mga kanegosyo, wala pa rin focus in one. Pag sinabing focus in one, focus ka lang sa pork barbecue, wala ka ng tindang isaw, tenga, bulaklak, balunan, may hotdog pa nga ako nun baga. Pag sinabing focus in one, focus ka lang sa pork barbecue. At isa yon sa mga dahilan kung bakit ako nalugi mga kanegosyo. Kasi dami ko nga paninda. Minsan ng mga customer mga kanegosyo, pahamak yan naghahanap yan ng wala. At bakit ka mo pahamak? Benta ka naman ng ganito kasi malakas yan. Benta ka ng ganyan kasi malakas yan. Tangina, kapag nalugi yung negosyo mo, hindi naman pera ni customer yung mawawala. Pera mo mga kanegosyo. Kaya wag kang makikinig sa customer. Sa feedback, oo. Pero sa advice nila sa pagninegosyo, feedback sa negosyo mo, pwede. Pero yung advice sa pagninegosyo mo, focus in one, mga kanegosyo. Kahit ano mangyari, focus in one. At after ko malugian ng negosyo kong barbecuean at sari-sari store, nag-decide akong i-close na yon at bumalik sa Cavite, mga kanegosyo. At dito nga sa Cavite, kasi taga Cavite ako mga kanegosyo, nag-boarding house lang ako sa malapit sa school ko before. Sa Cavite, mga kanegosyo, naitayo ko yung bilyaran ko malapit sa De La Salle, Dasma. DLSU Dasma, yes, mga kanegosyo. May batas tayo na within 100 meter radius, bawal magtayo ng bilyaran malapit sa school. Ito po mga kanegosyo, yung negosyo kong yan. Lagpas na po yan sa 100 meter radius, malapit sa school. Medyo malayo-layo na siya sa school. Pero ang customer ko pa rin dyan is college student. May permit yan, bawal minor de edad, bawal magsugal. Normally naman ang mga college student ngayon is nasa 18 pataas na yung edad. So sila yung mga naging customer ko dyan. Pero although may face-to-face classes na mga kanegosyo, wala pa rin, ang face-to-face class lang nung year 2022, mga karamihan laboratory classes. Meron ng mga estudyante kaso sobrang konti. Puro asynchronous, puro online class pa rin yung ibang subject. May binabayaran din akong renta, kaya kailangan kumita. Etong negosyo kong bilyaran na yan mga kanegosyo, aircon yan. Yan, mapapansin nyo yung aircon ko. Hindi lang bilyaran yung pinapaupa ko, yung buong pwesto yung pinapaupa ko dyan mga kanegosyo.
Ibig sabihin, kapag may isang section na gustong, halimbawa may birthday ng classmate nila, pwede nilang dyan ganapin na wala nang ibang makakapasok, rerentahan lang nila per hour yung bayad. May CR na rin yan, pwede silang mag-chill, pwede silang, na sila lang yung pwedeng pumasok dyan. Ganon ko siya ginawa, mga kanegosyo. Kumaga, kapag narentahan na ng isang buong section yan, halimbawa, wala lang ibang makakapasok doon. Depende na lang kung may approval nung nagrenta. Ang negosyong bilyaran is rental, mga kanegosyo. Pinapaupahan mo to per hour at kikita ka dito kapag may naglaro. Hindi siya tulad ng karinderya na kailangan mong maubos yung ulam at doon ka palang kikita. Ang mahirap sa karinderya, mga kanegosyo, halimbawa, 0 yung sales mo ngayong araw, wala talagang benta. Bukod sa lugi ka na ngayong araw, yung pinamili mo, yung pagod mo sa pagluluto, automatic kasama sa lugi yun eh. Sa bilyaran, kahit walang customer ngayong araw na to, wala ka namang nilutong ulam na para maubos. So, bawi uli kinabukasan. Tsaka automatic kapag may naglaro, mga kanegosyo, kahit 1 hour lang. Kasi ang singil ko dyan, alam ko 160. So, automatic profit na agad yon. Wala naman akong nilabas na lutong ulam na kailangan nilang bumili. Automatic kapag may naglaro dyan, profit na yon agad, mga kanegosyo. At hindi mahirap i-maintain yung negosyong bilyaran, mga kanegosyo. Ang palit lang ng mga tapete dyan every 6 months. Iwasan lang yung mga drinks na malapit sa table para baka mabasa yung pinaka tapete. Yun lang yung pinaka dyan, mga kanegosyo, yung pinaka maintenance sa negosyong bilyaran. At ako yung unang nagtayo ng bilyaran sa pwesto na yan na aircon. Tsaka, mga kanegosyo, ang community yung pinagsisilbihan ko is may pera. Kaya kahit mark-upan ko ng malaki, ayun nga, malapit ako sa Dilasal, Dasma. Kahit mark-upan ko ng malaki, okay lang sa mga customer ko. Basta malupit yung serbisyong nabibigay mo naman sa customer. Parang pagkain lang yan, mga kanegosyo. Magbabayad yung customer mo, yung community mayaman na pagsisilbihan mo, as long as masarap yung ulam or yung siniserve mong pagkain sa kanila. Walang problema yan sa presyo. Pero kung nasa masa ka, Diyos ko, mga kanegosyo. Ang masa, walang problema yan, nagtitipid yan, budgeted yung pera niyan. Pagsilbihan natin yung may perang community. Kasi kakailanganin natin yung markup na yon para sa negosyo natin. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tandaan, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. At sabihin mo lang bilyaran sa comment. Heart mo na rin to. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.